good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Sa pang pinagpalang umaga, sa bawat isa, tunay nga, umagang kay ganda. Salamat po sa magang gumising. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Bago tayo mag-upisa mga kapatid, tayo po ay umawit sa ating pong Panginoon. God is looking for the true worshiper na magpupuri sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Be still and know that you are God. Salamat po Panginoon sa iyong pangako. Sa umagang ito, Lord, na kami ay ginising po ninyo, Panginoon. Kami po ay iningatan po ninyo, Panginoon. Sa magdamag, Lord, nagharian niyo po ang mga buhay. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, minsan pa lumalapit kami, Panginoon. Humingi po kami ng tawad, O Lord God. Purify us today and make us worthy to dwell in your presence, O Lord. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin na salamatan. Taya mo nga po, Lord, ang iyong mga salita na iyong mapag-aaralan sa araw na ito, sa umagang ito, Panginoon. Karoon po ng
rema sa aming mga buhay, Panginoon. Tumimo at lumago sa aming buhay. At ito po yung makita, maranasan ng bawat isa. Pinupuri ka namin pasalamatan, Lord. Tinahalaan ko po ang namang nice and Diablo sa umagang ito. Salamat, be magnified, be glorified. Full of glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. Ayan, good morning. Good morning na po sa bawat isa na naka-online. Yan, good morning sa bawat isa. Yan po mga kapatid, ating pong pagpapatuloy yung ating pong tinatalakay patungkol po sa libro ni Pastor Rick Warren, The Purpose Driven Life. Isang buhay na may layunin. Defining or discovering your purpose. Napakahalaga po na ma-discover natin, ma-define natin, na malinaw yung ating purpose. Bakit po tayo nag-i-exist sa mundong ito? Kaya nga sabi po niya, we are born by His purpose and for His purpose. Ipinanganak tayo sa Kanyang layunin at para sa Kanyang layunin. Kaya naman po ang ating topic sa umagang ito, Day 36, Made for Mission. Nilikha para sa isang mission. Ang ating pong text sa John 17:18, sabi niya, in the same way that you give me a mission in the world, I give them a mission in the world. No, ito po ay admonition ng ating Panginoon sa atin na siya ay binigyan ng ating Ama ng misyon, gayon din binibigyan niya tayo ng misyon. Kung paano ako iyong sinugo, sabi niya, sa sanlibutan ito, sila naman ay sinugo ko rin sa sanlibutan. Yan. Kaya sabi po ni Paul, Acts chapter 20:24, the most important thing is that I complete my mission, the work that the Lord Jesus gave me. Diba? Kailangan matapos po natin yung mission na pinagkaloob sa atin, pinagkatiwala sa atin ng ating pong Panginoon. You were made for a mission. Nilikha ka para sa isang mission. Tanda natin yon mga kapatid. God is at work in the world and He wants you, us, to join Him. Kailangan tayo ng ating Panginoon na makasama sa Kanyang misyon dito sa mundong ito. Ang Diyos ay may ginagawa sa mundo at nais niyang samahan mo siya rito. No? It is a must. God wants us you to have both a ministry in the body of Christ and a mission in the world. Kaya nga yung ministry is your service to believers. But your mission is your service to unbelievers. Ang iyong misyon ay buhay. Sa buhay ay parehong ibinabahagi. Particular. At ang isang parte nito ay isang responsibilidad kung saan ka kabahagi bilang isang Kristiyano. Meron po tayong gampanin, mga kapatid, dito sa mundong ito. Kaagapay tayo ng Panginoon, kaakibat tayo ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Kanyang dakilang salita sa mundong ito. Jesus clearly understood His life mission on earth. And He completed it. Yung mission na binigay, pinagkatiwala sa Kanya ng Ama. God wants to redeem human being from Satan and reconcile them to Himself so we can fulfill the 5 purposes He created us. Kailangan yung 5 purposes, mga kapatid, dapat it will be impact, no? Intact. Hindi dapat ito naghihiwalay. Ano ba itong 5 ito? To love Him, worship, to be a part of His family, fellowship, to become like Him, discipleship, to serve Him, ministry, and to tell others about Him. Ang tawag doon ay mission. Ang pagtupad ng iyong misyon sa sanlibutan ay isang mahalagang bahagi ng pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos.
Ito po yung importance of your mission. Kaya nga, number 1, your mission is a continuation of Jesus' mission on earth. Diba? Kaya nga ang ebanghelyo, mga kapatid, hindi po yan nahihinto. Dapat yan nagtutuloy-tuloy. Ang misyon mo ay ang pagpapatuloy ng misyon ni Jesus nung po ay nandito siya sa lupa. Napakaliit lang yung panahon ng ating pong Panginoong ginugol dito sa mundo, dito sa earth, pero naging makabuluhan yung kanyang ginawa. Natapos niya, He completed the works, the mission na binigay sa kanya ng kanyang Ama. As His followers, we are to continue what Jesus started. Kaya nga, Jesus called us not only to come to Him, but to go for Him. Di ba? Humayo tayo para sa Kanya. Abutin natin ang mga kaluluwa. Kaya nga, yung Great Commission, no? Sabi po sa Matthew 28:19-20, the Great Commission, He was given to every followers of Jesus. Go and make disciples. Diba? Ito po ay binigay ng Panginoon sa lahat ng mga tagasunod niya. Not only to pastors and missionaries alone. This is your commission from Jesus, and it's not an optional. It is a must. If you are part of God's family, your mission is mandatory. Hallelujah. Kailangan makibahagi po tayo. And we are part of His mission. Kapatid. Number 2, your mission is a wonderful privilege. Ang misyon mo ay isang kahangahangang pribilehiyo. Kaya nga, ang service natin sa Panginoon, privilege yan. Kahit na ito ay isang malaking responsibilidad, di ba? Ito ay napakadakilang karangalan ang magamit ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Sabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18, sabi niya, God has given us the privilege of urging everyone to come into His favor and be reconciled to Him. Your mission involved two great privileges: working with God and representing Him. Diba? Dual. It's a privilege, working with God and representing Him. Makakasama ng Diyos sa gawain niya at isang maging kanyang kinatawan. Di ba? You are co-laborers with Christ. Kailangan malinaw po sa atin ito. Kailangan maunawaan natin ito, mga kapatid, bilang isang co-laborers with Christ. Tayo po ay kaagapay, kaakibat ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng dako ng mundo. Parte po tayo, mga kapatid, bilang isang tinawag ng ating pong Panginoon. Kaya ang pagtupad ng isang misyon sa sanlibutan ay isang mahalagang gampanin, bahagi ng pamumuhay ng isang tunay na anak ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, kung wala pong mga tao na magbabahagi ng salita ng Diyos sa mga taong ligaw, sa mga taong na naliligaw ng landas, mga kapatid, kawawa naman sila kung sila ay mapapahamak. Kaya nga, napakahalaga na tayo po ay kaakibat, kaagapay ng ating Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang misyon dito sa mundong ito. Number 3, your mission has eternal significance. Ang misyon mo ay may mahalagang pangalawang pagwalang hanggan. Your mission has eternal significance. It will impact the eternal destiny of other people. Diba? Kaya nga, diba?
Dating ang panahon na yung mga tao na sira natin ng magandang balita, magpapasalamat sa atin yan. Di ba? It will impact the eternal destiny of other people. Dahil sa pagbabahagi po natin ng magandang balita ng kaligtasan, nakasumpong po sila ng kaligtasan. Could you imagine kung walang mga tao nagbabahagi? Kaya nga sa panahon natin ngayon, ang daming nagsilipana ng mga false doctrine, false prophet, false teachers. Kaya kung hindi tayo kikilos, hindi po tayo gagalaw mga kapatid, mauunahan tayo ng mga maling aral. Kaya nga napakahalaga, ikaw at ako, kabahagi ka sa misyon ng ating pong Panginoon. Nothing else you do will ever matter as much as helping people establish an eternal relationship with God. Sabi po ni Jesus, all of us must carry out the task assigned us by the one who sent me, because there is little time left before the night falls, and all work comes to an end. Napaka-iksi na lamang ang panahon. Huwag na tayo magdalawang isip na ibahagi ang magandang balita sa lahat ng tao. At ang gagamitin nun, ikaw at ako. Kabahagi tayo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Kapatid, tayo po ang inatasan ng Diyos. Kaagapay, kaakibat ng ating pong Panginoong Hesus. Number 4, your mission gives your life meaning. Ang mission mo ay nagbibigay ng kabuluhan sa iyong buhay. Kaya nga, sabi po ni William James, sabi niya, the best of us of life is to spend it for something that outlasts. The truth is, only the kingdom of God is going to last. Kaya nga, di ba? Sabi ng Biblia, lahat ng bagay dito sa mundo mapaparang, ngunit tanging ang kanyang salita lamang ang siyang mananatili magsawalang hanggan. Heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. Di ba? Everything else will eventually vanish. And it will, if you fail to fulfill your God-given mission on earth, you will have wasted the life God gave you. Sinasayang mo yung pribilehiyo, yung kaloob ng ating Panginoon na binigay sa atin. Kaya nga sabi ni Paul, my life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus. The work of telling others, disciple the nation, di ba? That the good news about God's wonderful kindness and love. Diba? Kailangan may parating natin ito sa mga tao through His gospel, through His mission. Diba? Mahalaga, napakahalaga mga kapatid. Your mission gives your life significance. Ito yung bagay na hindi nawawala ng kabuluhan. Ito po ay mananatili. Na balang araw, yung taong ito na nabahaginan po natin, magpapasalamat sa atin. Dahil sila ay sinira natin na magandang balita ng kaligtasan. Mga kapatid, huwag na tayo magpahuli. Dahil maunahan tayo ng mga mapagsamantala tao, inisip lamang yung pansarili kapakanan para po ma-deceive yung mga taong ito. Kailangan po tayo ng ating Panginoon. Kaagapay, kaakibat niya, katulong niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat ng tao sa buong mundo. At gagamitin tayo bilang isang missionary. To fulfill your mission will require that you abandon your agenda and accept God's agenda for your life. Diba?
Kasabi po ni Paul sa Romans chapter 6 verse 13, give yourself completely to God, every part of you, to be a tool in the hands of God, to be used for His good purposes. Diba? It will commit to fulfilling your mission in life no matter what it costs. Kaya nga may mga missionaries, no? Sila po nagbubuwis ng buhay para lang maabot itong mga taong ito. Diba? Masyaran yung mga taong ito. Kahit na may mga panganib na kanilang tinatahak. Dahil alam nila, ginagawa na nito na hindi sila nag-iisa. Kasama nila ang Panginoon sa pagpapalaganap ng magandang balita sa lahat ng tao. If you will commit to fulfilling your mission in life, no matter what it costs, you will experience the blessing of God in ways that few people ever experience. Nangako po ang Panginoon, mga kapatid, na tayo po isasamahan niya. Kaya sabi niya, if you want to be used by God, you must care about what God cares about. Kung ano ang pinapahalagahan ni Kristo, kung ano ang mahal ni Kristo, dapat pinapahalagahan din natin, minamahal din natin. Dapat binibigyan din natin ng atensyon. Diba? And what He cares about most is the redemption of people He made. Na ang mga taong ito maligtas. He wants His lost children found. Gusto niya na yung mga naliligaw, nakaluluwa, matagpuan. Nothing matters more to God. The cross provides that. I pray that you will ever be on the lookout to reach the lost soul. The one soul for Jesus. I remember, ito po yung tatay na Rickwarren nung po siya ay bedridden na malapit na siyang mamatay. Na-remember niya, lagi daw sinasabi ng kanyang tatay, bukang bibig, bring one more soul for Jesus. One more soul for Jesus. Save one more soul for Jesus. Save one more soul for Jesus. Yun po yung bukang bibig na kanyang binabanggit sa kanyang bibig, magligtas ng isang kaluluwa kay Kristo. Then when you stand before God, one day, you can say, mission accomplished. Na tayo po ay haharap sa Panginoon. Sasabihin sa atin ng Panginoon, mission accomplished. Welcome, good and faithful servant. Diba? Napakasarap marinig na naging makabuluhan yung ating buhay dito sa mundong ito. Nagawa natin yung purpose dito sa mundong ito, mga kapatid. Hindi natin sinayang yung purpose ng Diyos sa atin. Na tayo po ay kabahagi, kaagapay, kamanggagawa ng ating Panginoon para maipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao, sa lahat ng tao dito sa mundong ito. What fears have kept me from fulfilling the mission God made me to accomplish? Ito yung tanong. Ano ba yung pagkakatakot ang pumipigil sa akin sa pagpatupad sa misyong itinagubilin ng Diyos sa akin? Ang pumipigil sa akin sa pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Ano pa itong mga fears and doubts na siyang obstacle o pumipigil sa paggamit sa akin sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa iba? What fears have kept me from fulfilling the mission God's made me to accomplish? Ito po yung tanong. Ito po ang iiwanan kong tanong sa inyo, mga kapatid. Ano ba mga pagkakatakot ang pumipigil sa iyo na hindi mo pagtupad sa misyong itinagubilin ng Diyos sa iyo? Ang pumipigil sa akin
sa pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Yan mga kapatid, I do hope meron tayong napulutan ng aral sa umagang ito. Napakahalaga na maunawaan natin ng malinaw, makita natin ng malinaw yung misyon na tinagubilin sa atin ng ating pong Panginoon. We are made for mission. Nilikha ka para sa isang misyon. Kapatid. Ayan, marami pong salamat sa inyo ng subaybay sa ating pong Daily Vibrant Word, Daily Devotion sa araw na ito. Pagpalain po kayo sa araw na ito. Pagpalain po tayo sa ating mga gagawin. Samahan tayo ng Panginoon sa ating mga gagawin sa araw na ito at maging maging fruitful and victorious ang ating pong gagawin sa buong maghapon. At samahan tayo ng Panginoon sa ating mga ginagawa. At sino man ngayon ang nakakaranas ng depression, anxieties, or mayroon pong mga karamdaman, kapatid, inihiling ko po sa Panginoon ang inyong kagalingan. Lord, hipuin niyo po ang pong mga kapatid na dumadanas ng mga anxieties, depression sa umagang ito. Touch their lives, Lord. Ang sino man sa kanila may mga karamdaman, pisikal, O Lord, hipuin niyo po. Padaloy ang kagalingan na gumula sa iyo, Panginoon. Touch their lives, Lord. Pagalingin niyo po sila, O Lord God. Salamat po sa iyong salita, Panginoon Diyos, na amin pong napag-aralan sa umagang ito. Na kami po ay kabahagi po ninyo sa iyong misyon dito sa mundong ito. Lord, empower us today. Strengthen us today, Lord. Karoon po kami ng pusong masunurin, Lord God. Willingness na maging parte ng misyon dito sa mundong ito, Panginoon. We are co-laborers with Christ. Lord, salamat po sa aking mga kapatid. Dalahin ko na patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin, pasalamatan sa umagang ito. At maingat po namin sa iyo, tinataas, binabalik ang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan po ni Jesus. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord make His face towards you and give you peace. Shalom everyone, and to God be all the glory. God bless. Bye-bye.